Tayo po ay magsisimula na sa pananambahan sa ating Panginoon. Naanyayaan ko na po ang lahat na tumayo at magbigay ng ngiti sa ating mga kapatiran. Tingin po tayo sa kaliwa, sa kanan, sa likod at sa harap. Magbigay tayo ng galak dahil tayo ay muling naririto upang magbigay ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Kaya wag po tayong magpapakita ng kahit pakatiting na lungkot o alalahanin sa mga mata natin dahil ang araw na ito ay para sa Diyos. Kaya ibibigay natin ang buong puso, buong buhay natin sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya tayo po ay babasa sa kanyang salita. Sabi niya sa Hebreo 13 verse 15, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Kaya sa araw nito, ibigay natin yung puso natin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Huwag natin nahayaan na tayo ay nakatayo lamang dyan, nakasteady, nakikinig lang. Ibigay natin yung buhay natin, sumayaw tayo, kumanta tayo, tumalon tayo para sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you. We honor you. We glorify your name, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya, sa patuloy na pagpapala, sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, Lord God. Naway, patuloy naming maranasan, Panginoon, ang kagalakan, ang kapahingahan, ang pagmamahal, Panginoon, na mula sa inyo, Lord God. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema, pasanin na dala-dala ng bawat isa, Lord God. At sa araw na ito ay makalimutan muna namin ang lahat ng ito, Lord God, dahil kailangan namin, Panginoon, mag-focus sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maging sentro sa buhay namin, Lord God. Lord, kayo na po ang bahala sa mga gaganapin at magaganap pa sa buhay namin, sa mga plano mo, sa misyon mo sa buhay namin, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa na makarating, Lord God, ang ligtas sa simbahang ito, Panginoon. Naway mawala, Panginoon, yung katamaran, yung antok. Magkaroon kami, Panginoon, ng ignite, Lord God, yung galak, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maging instrumento sa lahat ng lingkod mo, Panginoon, at sa mga anak na nilikha mo, Lord God. Lord, patuloy kami magpupuri at magbibigay ng pagsamba sa iyo. Karapat dapat kang itaas sa araw nito at sa araw-araw sa aming buhay, Lord God. Karapat dapat na itaas at isigaw ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya walang hanggan kaming magbibigay ng papuri at pagsamba. Ikaw ang magtago sa lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, at ipakita, Lord God, kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Tanging pangalan mo lamang ang aming itataas sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Mula sa kanyang salita, sabi niya, ngunit muli lumalakas at sumisigla ang titiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod at sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ganyan ang Kristiyano kapag si Lord lamang ang sentro ng ating buhay. Amen po ba? Kaya huwag tayong mahihiya, huwag tayong matatakot, sumayaw ka dyan, magalak ka dyan, ngumiti ka, dahil yan ay para sa ating Diyos, hindi sa mga katabi mo. Kaya ipakita mo kung gaano ka nagagalak sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hey! Agila tayo ay lilipad, hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y
bukid na. Halika na, halika na, umayo na, ipahayag tagumpay na. Halika na, halika na, at nila kalakasan sa presensya niya. Umawit sa Panginoon, halika na,
po natin na malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tunay siyang napakabuti sa buhay ng bawat isa. Hindi siya nagkulang. At hindi natin mararanasan ang kakulangan sa piling ng Panginoon. Hallelujah. O Diyos, hinihiling namin ang iyong presensya, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon, sa araw nito, sa araw-araw sa aming buhay. Pagkalinisin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Lord God. Balutin mo kaming muli, Panginoon. Linisin. Hallelujah, O Jesus. O Jesus. Kami naririto, Panginoon, humihiling ng pag-unawa, paglilinis mo sa buhay, Lord God. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghangad ng paglilinis mo. O narito, narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangad ng pag-unawa mo. Linisin mo ako, oh Panginoon. Linisin mo ako, oh Panginoon. Linisin mo, Jesus, bawat sulok ng pusong ito. Pintig nito'y luhatain, tanging sa'yo lamang inihahain. Oh Lord, narito kami, Panginoon, at tanging umaasa sa pangalan mo. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangad ng pag-unawa mo. Linisin mo ako, oh Panginoon. Linisin mo
Pag-isahin mo ang bawat puso ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Sabay-sabay tayo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Tuloy kaming magsusumamo, magsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kabila ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. O Diyos, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Muli nating awitin, nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah! Oh Jesus, ang laman ng aming puso. Tayo ay umawi sa ating Panginoon. Huwag kang mahihiyang isigaw ang kanyang pangalan. Huwag kang mahihiyang hiningin sa Panginoon na tayo ay pag-isahin. Tayo ay bigkisin. Hallelujah! Mula sa kanyang pagmamahal. Maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, Panginoon.
Bigkisin ng iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Muli awitin natin ng taos sa puso kung paano natin hinihiling sa ating Panginoon na tayo'y pag-isahin at tayo'y bigkisin ng ating Diyos. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, mula sa ating puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Maaari po tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Biblia. Kung tayo ay may Biblia, buksan natin ang ating mga Biblia sa ika-unang Korinto 12 verse 17 to 27. Muli, 1 Corinthians verse 12 verse 17 to 27. Verse 12 to 27. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judeo o Griego, alipin man o Malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. 14. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? 17. Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Verse 21. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging waring mahihina ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi ligas sa maganda ay siya nating pinagaganda. 24. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda.
Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. 27. Kaya kayo ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Pagpalain na po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo. Good morning. We are now on the second Sunday of our series together. And this morning we'll be talking about one body, many parts. Merong isang parable tungkol ito sa grupo ng mga hayop at nais nilang improve yung kanilang welfare at sila'y nagkasundo na magtayo ng isang school. At kasama sa kanilang curriculum ng school na ito ay meron silang swimming, merong running, may climbing, and flying. So yun po yung major curriculums ng kanilang school na itinayo. Yung duck o yung bibi ay alam naman natin na magaling lumangoy, pero sa ibang areas ay mahina siya. So kaya nag-focus siya, nag-major siya sa climbing, running, and flying. So kaya dahil dito ay napabayaan na yung swimming. Yung rabbit naman, alam naman natin na mabilis tumakbo. At sabi nung kanyang instructor, dahil mabilis kang tumakbo, mag-focus ka o mag-spend ka ng time sa ibang areas. So nag-sit in siya sa ibang classroom, kaya bumaba yung kanyang grades sa running. Yun namang monkey na kilala bilang mahusay sa akyatan. Itong monkey, dahil sabi ng kanyang instructor, ay mag-aral ka ng swimming at mag-aral ka lumipad. In the same way, bumaba yung grades niya sa climbing. Yung eagle, the eagle, disiplinado siya na lumipad ng mataas. Sabi nung instructor niya, dapat mag-aral kang umakyat. Dahil natural sa kanya yung paglipad, at pinag-focus siya sa pag-akyat, natural ay bumaba yung kanyang grades sa paglipad. Now, itong parable na ito ay nagsisirculate na sa matagal ng panahon sa mga educational circles. Ito po ay isang reminder sa atin na we are different from one another. We are unique. That's the genius and glory as well as the frustrations of being a human being. Some of us
go through life banging our heads on the wall, trying to break through into success in areas in which we simply are not gifted. Sometimes, katulad itong mga hayop na ito, nagpo-focus tayo doon sa mga bagay na hindi naman tayo gifted sa area na yon. At naghahangad tayo ng success. Pinipilit natin na isang bagay na hindi man para sa atin. Pinipilit natin gawin yung mga bagay na wala tayong kakayahang gawin. Sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat, the Apostle Paul, writing to the specific pathologies of the Corinthian church, shares insights just as relevant for us today. Si Apostle Paul po ay kinukumpara ang simbahan sa isang katawan. Sabi niya, we are all parts of one body, and that each part is important and necessary for the health of the whole. Sabi niya, tayo ay bahagi ng iisang katawan, ang simbahan. We are part of this one body, at ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Ang bawat isa sa atin ay kailangan para maging healthy itong buong katawan. Kagaya ng human body, we are made up of many different parts. Ang human body, merong mata, merong tenga, may mga kamay, may mga paa. In the same way, the church is made up of many different people with different gifts and talents. Iba't iba po yung mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon sa atin. Iba't iba yung mga talents natin. And some people are good at preaching. Some people are good at teaching or leading worship. Others are good at caring for others, serving or giving. But we all have a role to play in the body of Christ. So hindi naman po lahat sa atin ay preacher, hindi naman lahat sa atin ay teacher. Yung iba sa atin ay nasa serving, yung iba ay may gift of giving. But ang sinasabi po ni Paul dito, we all have a role to play in the body of Christ. Meron tayong kani-kanyang papel na ginagampanan sa katawan ni Kristo. In verse 14, sabi niya, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Ito po'y nangangahulugan na tayo po ay iisa kay Kristo. We are united, we are all united in Christ, even though we may be different from each other. Kahit nga magkakapatid, di ba? Magkakaiba rin. Kahit nga yung kambal, hindi naman parehong-pareho. May pagkakaiba rin. Because we are all different from one another. We are unique person. We are all part of the same family. We are all part of NCAF family. And we all have the same goal. Ano ba yung goal natin? To grow in our love for God and for each other. And to share the love of Christ with the world. Bilang mga bahagi ng pamilya ng Diyos, we have one goal. Ano po yung goal na ito? Palaguin yung ating pagmamahal sa Panginoon, palaguin yung ating pagmamahal sa isa't isa, at ibahagi ang mabuting balita sa mundo. In verses 15 to 20, Paul gives us some examples of the different gifts and talents that people have in the church. Mine-mention ko po rito, binabanggit niya rito yung teaching, prophecy, knowledge, faith, healing, miracles, discernment, tongues, and interpretation of tongues. Pero sinasabi rin niya rito, pinililiwanag niya rito, na ang lahat ng gifts na ito, lahat ng kaloob na ito, ay mahalaga at kinakailangan. Sabi niya sa verse 22, in fact, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Sabi dun sa Tagalog, yung binasang verse kanina, sa verse 22, sabi rito, sa katunayan, ang mga bahaging wari may hina, ang siya pang kailangan. Akala natin, yung mga bahagi ng katawan natin na may mga, o may hina, akala natin yung appendix natin, walang gamit. No? Pero po ay, itong appendix natin, bagamat
kahit tanggalin yan, wala namang negative effect sa ating human body. Pero ito po ay inilagay ng Diyos para pantulong sa ating digestive system. Tumutulong po yan sa ating digestive system. Akala natin walang gamit. Akala natin walang function. No? Kaya lang, pagka nagka-problema na, ay kinakailangan ng alisin. No? So, ito po yung isa sa mga bahagi na tumutulong sa ating digestive system. No? Ang message po ni Paul dito po sa passage na ito, ang bawat isa po sa atin ay merong pinagkaloob ang Diyos na spiritual gifts. At lahat po yan ay importante, lahat po yan mahalaga sa katawan ni Kristo. And we all have something. Bawat isa sa atin ay merong bagay na po pwedeng ma-contribute sa katawan. And we all need each other. Hindi natin pwede sabihin sa isa na hindi kita kailangan. Kailangan po natin ang isa't isa. Because we are all part of God's family. We are all part of NCAF family. And we are part of this one body at bawat sa atin ay kinakailangan sa katawan na ito para ito'y mag-function ng normal. In verses 23 to 27, ang panawagan ni Paul dito is to love and care for each other as members of the same body. Sabi niya, we should rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. We should also show sympathy to those who are suffering and honor those who are honored. Ang mensahe po ni Paul dito ay clear. Sabi niya, we are all one body in Christ. We all have different gifts and talents, but we all need each other. We are called to love and care for each other and to work together to build up the body of Christ. So bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tatlong bagay po yung titingnan natin sa umagang ito. Una, sabi riyan, in the body of Christ, we are all important and have a role to play. Lahat tayo mahalaga. Lahat tayo merong papel na dapat gampanan sa katawan ni Kristo. Ginamit po ni Paul yung analogy ng human body para maipakita sa atin, mailarawan sa atin yung kahalagahan ng bawat isa sa simbahan. Hindi po mas mahalaga yung lagi nating nakikita sa harapan. Ang bawat isa po sa atin mahalaga sa pamilyang ito. Ang bawat isa sa atin merong papel na dapat gampanan. Just as each part of the body plays a vital role in the overall functioning of the body, so too does each member of the church have a unique and valuable gift to contribute. Dito po in-emphasize ni Paul na bagamat iba-iba yung ating gifts and talents, iba't iba yung ating kakayahan, hindi naman lahat sa atin ay kayang mag-lead ng worship. Hindi naman lahat sa atin ay kayang tumugtog ng gitara. Hindi naman lahat sa atin ay kayang tumugtog ng drums. No? Paano kaya kung puro tayo drummer dito? Hindi tayo kakasya. Tigi-tigis ang drum set tayo. Paano tayo kakasya rito? Naku, napakaiingay siguro natin. No? Ano kaya mangyayari sa worship natin kung puro tayo drummer? Ano kaya mangyayari sa worship natin kung puro tayo singer? No? So, ang ina-emphasize dito ni Paul, each part has its own function and is essential for the body to work as a whole. No? In the same way, bawat membro ng simbahan ay mayroong unique role na dapat niyang gampanan. May mga tinawag para maging teachers, may mga tinawag para maging preacher, may mga tinawag para magpakita o magsagawa ng acts of mercy. May mga tinawag para maging gampanan yung administration sa church or yung leadership. And still, others are called to simply love and support one another. So kung hindi ka doon sa preaching and teaching, hindi ka doon sa administration,
hindi ka dun sa acts of mercy, baka nandun ka sa support and love one another. Ano man yung ating gift, ano man yung ating calling, ano man yung pagkatawag sa atin ng Diyos, we are all equally important members of the body of Christ. At tayo po'y tinawag ng Diyos para gamitin yung mga gift na yan, para palakasin, i-build up ang simbahan para sa kalwalhatian ng Diyos. As we strive to live out our calling in the church, let us remember that we are not alone. Hindi po tayo nag-iisa. We are part of a body of believers who are bound together by love and the Holy Spirit. Let us encourage one another. Let us use our gifts to serve one another and rejoice in the diversity of gifts that God has given to us. Pangalawa, we should use our gifts and talents to serve one another and build up the church. Sabi sa Romans chapter 12, 6-8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. No? So diyan po, binabanggit yung iba't ibang spiritual gifts. Si Apostle Paul, in-encourage niya yung mga mananampalataya na gamitin yung mga unique gifts and talents para saan? To serve one another and to build up the church. Yun po yung purpose ng mga ito. Paglingkuran ng isa't isa, palakasin ang simbahan. Kaya po tayo pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang spiritual gifts and talents para gamitin yan sa paglilingkod sa kanyang simbahan. God has given each of us different gifts according to the grace given to each of us. Ito po'y nangangahulugan na wala pong iisang tao na meron lahat niyan, mga spiritual gifts na yan. No? Ako po, wala sa akin lahat yan. Walang iisa sa atin o walang iisang tao na maaaring magkaroon ng lahat ng yan. Maaaring meron lang isa diyan. No? Pero hindi lahat. Now, for example, ano bang sa akin dyan? No? Siguro yung teaching. No? Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng spiritual gift na yan ay makikita mo lahat sa akin. Dahil, ang purpose ng Diyos, meron tayong unique spiritual gift to serve one another, to build up the church, no? At bawat isa sa atin ay kailangan at importante sa katawan ni Kristo. No? Nagbigay siya ng list nung iba sa mga ilan sa mga different gifts na yan na binigay ng Diyos sa atin, including prophecy, serving, teaching, encouragement, giving, leadership, and mercy. At gin-encourage na tayo to use these gifts faithfully and diligently. And to do so with cheerfulness and love. And finally, Paul reminds us that the purpose of using our gifts is to build up the church. Ito po yung nakangahulugan na kinakailangan natin gamitin ang mga spiritual gifts na ito para palakasin yung ating relationship within the church. Palakasin yung ating relationship sa Diyos. So, when we use our gifts to serve one another and build up the church, we are fulfilling our calling as Christians. No? Kapag ginagamit po natin itong mga spiritual gifts and talents na binigay ng Diyos sa atin, na fulfill yung ating calling. No? So let us each make a commitment to use our gifts to the best of our ability and to do so with a cheerful and loving heart. Number 3, when we work together as one body,
we can accomplish great things for God. Kapag tayo po ay nagsama-sama, mas marami po tayo ma-accomplish. Of course, may ma-accomplish tayo individually, pero konti lang yon. Kung tayo po ay magsasama-sama, mas marami tayong magagawa. Ang tawag po doon ay synergy. Sa synergy, 1 plus 1 is not equal to 2. Kapag synergy, 1 plus 1 may be equal to 3, may be equal to 4, or 5. So kapag nag 1 plus 1 plus 1 plus 1 pa tayo, mas marami po tayong magagawa, mas maraming ma-accomplish. Kung isa-isa lang tayo, 1 plus 1 equals 2 lang yan. So compared doon sa individual na pwede natin ma-accomplish at doon sa sama-sama tayo, mas marami po ang magagawa natin kapag tayo ay nagsama-sama. Sabi sa Matthew 8:20, For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Kung merong 2 o 3, no? Kaya tayo mas nagiging powerful dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi niya, there I am with them. Sa ibang translation, there I am in the midst of them. Kung meron 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, sabi niya, naroroon ako. Tayo ngayon, higit tayo sa 2 o 3. So we can be sure that God is here in our midst. Itong verse na ito, ina-emphasize dito yung power of unity and the importance of working together as a body of believers. When we come together in Jesus' name, we are not just a collection of individuals, but a united force that can accomplish great things for God's kingdom. Mas powerful po tayo kung nagkakaisa. At mas marami tayo ma-accomplish sa kaharian ng Diyos. Marami may example sa Bible kung papaano ang mga anak ng Diyos ay naka-achieve ng mga bagay nung sila po ay nagsama-sama. They work together in unity. Sa Old Testament, yung mga Israelites, they were able to conquer the Canaanite cities and rebuild the walls of Jerusalem when they worked together under the leadership of Nehemiah. Nagsama-sama sila. Nagtulong-tulong sila. Bagamat may threat noon, habang nagtatayo sila ng wall sa Jerusalem, maraming banta. Anytime pwede silang lusubin ng kaaway. Kaya alam niyo ginawa nila, under the leadership of Nehemiah, habang nagtatayo sila ng bakod, yung isang kamay nila, hollow blocks yung hawak, yung isa, espada. Or bricks. No? Noon kasi, hindi pa hollow blocks, hindi bricks. No? So, ganun po yung ginawa nila. So, always ready sila. Kung lumusob yung kalaban, nakahanda sila makapaglaban. Pero at the same time, nagko-construct sila. So, dahil dito, naitayo nilang muli yung walls of Jerusalem. And they were able to conquer. Nagtagumpay po sila sa kanilang pakikipaglaban doon sa mga Canaanite. No? In the New Testament, yung unang simbahang Kristiyano, the early church, was able to spread the gospel throughout the Roman Empire despite facing persecutions and hardship. Sa kabila ng mga pag-uusig sa kanila, sa kabila ng pagpipigil sa kanila, sa kabila ng pagharang sa kanila, no? They were able to spread the gospel to the Roman cities hanggang sa nakarating sa iba't ibang lugar. Sa ating buhay, we can also see the power of unity
kung tayo pong mga mananampalataya ay magkakaisa at magsasama-sama, magtutulong-tulong. When we come together in prayer, kapag tayo po nagsama-samang manalangin, when we come together in worship, when we come together in service, we will be able to support and encourage one another. And we are able to accomplish more than we could ever do on our own. Alam niyo po, yung pong presensya niyo pa lang, nagmi-minister na po kayo. Akala niyo, baliwala lang yon? Yung pong makita lang kayo, isang malaking encouragement na po yon sa mga kapatiran. Yung pong makita lang kayo, isang malaking encouragement na po yon sa akin. So habang nagmi-minister po ako sa inyo, kayo po nagmi-minister din sa akin because of your presence. Kala natin, baliwala lang yun. Hindi naman mapapansin kung hindi ako pumunta. Hindi naman mapapansin kung absent ako. Lalo nga pansin na pansin dahil kaunti lang tayo. Kung malaking church tayo, kahit umabsent ka, walang makakapansin. Kung mega church tayo. Pero alam niyo po ba, kami po mga leaders, natutuwa po kami, na-encourage po kami na makita kayo. In the same way, yung mga kapatiran po natin, kapag nakikita kayo, kapag nagkikita-kita tayo, ito po isang malaking encouragement sa bawat isa sa atin. And because of that, we were able to accomplish great things for God. No? Baka nga yung katabi mo, matinding pinagdadaanan niya, nakita ka lang, na-encourage siya, lumakas. No? Baka kung ano na naisip niyan, dahil nakita ka niya ngayon, na-encourage siya. Hindi natuloy yung iniisip niya. No? When we work together as one body, we will be able to accomplish great things for God. We will be able to spread the gospel. We will be able to make a difference in our communities. And we will experience the power of God's love in a deeper way. So mga kapatid, let us commit to working together. Let us commit na tayo po ay magtulong-tulong, magkaisa, magsama-sama as a body of believers at tingnan po natin kung gaano kalaki ang pwedeng magawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Mamamangha po tayo, magugulat po tayo sa po pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan natin kung tayo po ay nagsasama-sama, nagkakaisa, ang bawat isa sa atin ay ginagawa yung kanyang papel na dapat gampanan sa katawan ni Kristo. Imagine a human body. Imagine po natin isang katawan na walang mga kamay at braso. Gaano kahirap ito? Subukan nyo nga, huwag nyo gamitin yung kamay at braso nyo. Kumain ka na hindi mo gagamitan yung mga kamay. Gaano kahirap kumilos, gaano kahirap mabuhay na walang mga kamay at braso. Imagine a body without any eyes. Paano kaya kung wala tayong mata? Gaano kahirap kumilos at mabuhay kung hindi mo nakikita ang iyong paligid. Kaya mga kapatid, bawat bahagi ng ating katawan, bawat bahagi ng ating human body ay importante yan. Necessary. No? Kala natin yung buhok sa ilong, baliwala. No? Binubunot pa nga natin. No? Ako nga, binubunot ko. Lalo na yung mga puti. Kasi pati yung buhok sa ilong, pumuputi. No? So, minsan, parang nagmamalaki pa siya pa yung lumalabas. Siya na nga yung kakaibang kulay, nag-iisa siya sa mga itim, tapos siya pa yung nakalabas. No? So kaya binubunot ko talaga kasi kitang-kita. No? So akala natin walang kwenta itong pero ito po yung nakakatulong sa atin na filter yung mga pumapasok sa ilong natin. Kasi kung wala yan, pasok lahat ng dumi. Diretso sa baga natin.
So nakakatulong yan kahit na akala natin baliwala lang. No? So, bawat bahagi ng aking katawan ay importante at kinakailangan. The same is true for the body of Christ, the church. Bawat isa sa atin, bahagi ng simbahang ito ay mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Meron kang kwenta. Bawat isa sa atin ay kailangan sa simbahang ito. Because we are all different parts of the same body and we all need each other in order to function properly. Iba't iba yung spiritual gifts natin, iba't iba yung talents natin, but we are all united in our love for Christ and our desire to serve Him. And again, kapag tayo po ay nagsama-sama, when we work together as one body, we can accomplish great things for God. So paano ba natin isasabuhay itong mga nakita natin ngayong araw? Una, sabi riyan, think about your own unique gifts and talents. How can you use them to serve the body of Christ? Ano ba yung mga kakayahan natin? Ano ba yung mga spiritual gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin? Yung mga spiritual gifts, yung nabanggit kanina sa Romans 12, 6-8. Yung mga talents, yung mga kakayahan mong kumanta, tumugtog, sumayaw, magtumbling-tumbling, o kung anumang kakayahan ang meron ka. Pag-isipan natin ito. Paano natin magagamit ang mga ito sa paglilingkod sa simbahan, sa katawan ni Kristo. Be supportive of other members of the body, even if they are different from you. Sabi ko nga kanina, kahit magkakapatid, magkakaiba yan. So, suportahan natin ang isa't isa. Magkakaiba yung background natin, magkakaiba yung pinagmula natin, magkakaiba yung pag-uugali natin. Sabi ko nga dati, huwag tayo mag-focus doon sa ating mga differences. Lalong-lalo na kung mga minor differences lang yan. No? Iba yung paniniwala mo sa way of worship. No? Yung iba naniniwala na kailangan nating pumalakpak, mag-ingay. Yung iba naman, gusto nila solemn lang. Kasi doon mas na-enjoy nilang mag-worship sa Panginoon sa pamamaraan na yun. No? So, huwag nating pagdebatehan niya, huwag nating pagtalunin niya. Sa halip, suportahan natin, encourage natin ang isa't isa. In spite of that minor differences. Pero pag mga major differences na yan, ay, hindi ka na naniniwala sa Trinity, ay major yan. Hindi natin pwedeng talagang kailangan nating pagkaisahan yan. No? Ang paniniwala mo pala, si Kristo'y tao lang, nako, ibang usapan yan. Hindi yan minor differences, hindi yan minor doctrine. That's a major doctrine na pinaninindigan natin. No? Kasama yan sa ating statement of faith. No? So, despite of that differences, let us support one another. Remember that we all need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Then lastly, work together as one body to spread the love of Christ to the world. Yun naman yung reason kaya tayo nandito pa eh. To spread the love of Christ to the world. So mga kapatid, we are all different parts of the same body. The body of Christ. When we work together as one body, we can accomplish great things. So let us use our unique gifts and talents to serve the body of Christ and to spread the love of Christ to the world. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga bagay na nakita namin na kami, bagamat iba-iba, we can be united
in our differences, in spite of being diverse, we can have unity in diversity. Katulad po ng inawit namin kanina, Panginoon, pag-isahin niyo po kami. Bigkisin niyo po kami ng inyong pag-ibig upang kami po ay maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Upang kami po ay mas maraming magagawa kung kami po ay magiging isa. Salamat po, Panginoon, na sa inyong katawan, iba-iba po yung aming mga papel na ginagampanan. Tulungan niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ang kani-kanyang papel na ito. We all have our unique gifts and talents. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito ay gamitin namin para paglingkuran ka sa simbahang ito. At sa gayon, Panginoon, yung pong pagkatawag niyo sa amin ay magkakaroon ng fulfillment. Salamat po, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin ay mahalaga sa inyong gawain. Salamat dahil ang bawat isa sa amin ay kinakailangan sa inyong gawain. Nawa po, Panginoon, sa aming mga puso ay manaig ang pagmamahal, manaig ang pagkakaisa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bilang isang iglesia, ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas, maparangalan, at ang inyong mabuting balita ay maipalaganap sa pamagitan po ng iglesia nito. Pangamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po'y dadako na sa ating offering. Amen? Ang lahat po ba ay handa na magbigay para sa ating Panginoon? Amen. Sige po, basahin po natin. Sabi po rito sa Kawikaan or Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi doon, sa Tagalog, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. As long as we give our tithes and offering to the Lord, i-bless niya tayo. Lalo na sa ating mga nagtatrabaho, naghahanap buhay everyday, hindi tayo mawawalan. Amen. Sino ba rito yung nagutom? Hindi kumain ng 3 beses sa isang araw, baka sobra pa nga. Baka 5 beses pa nga sa isang araw. Meron pang midnight snack. Amen. Kami nga, every time na lumalabas kami, ang laki ng expenses namin sa food pag meron kaming project. Sabi nga ni Cathy, doon lang napunta yung ano nyo. Siyempre, kakain ka, napagod eh. Kaya po, as long as we give, ibibigay ng Lord. Yung kamalig, doon po iniipon yung pagka nag-harvest ang farmer, doon po nilalagay yun. Tapos yung ating inumin, hindi tayo matutuyuan. Diba? Yung ating mga motor, hindi matutuyuan ng gas yan. Kasi nagbibigay ka sa Panginoon eh. Yung kusina mo, laging may laman yan. Yung rep mo, punong-puno ng laman, na-expired na lang yung ham. Last year pa to Hindi na nakain dahil sa blessing ng Panginoon. Amen? Sige po, kung tayo po yung mga handa na, pwede na po tayong magbigay para po sa ating Panginoon. Amen? One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. Amen. Sige po, tayo po yumukot manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo, sa grasya, sa biyaya na binibigay mo sa amin everyday. Yung aming buhay, Panginoon, ay isang pagpapala na. At kami, Panginoon, ay nakakapaghanap buhay dahil sa kalakasan na binibigay mo sa amin araw-araw. Salamat din po. Dalangin nga namin, God, sa lahat ng nagkaloob, nagbigay ng kanilang mga
kapo at offerings, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito'y pagpalain mo, siksik-liglig at umaapaw pang blessing sa bawat isa. Ang aming mga trabaho, mga negosyo, mga pinagkakakitaan, nawa, patuloy mong pagpalain yung mga kumpanya na aming pinapasukan. Ikaw agad ang magpatuloy na mag-bless, magkaroon pa ng maraming income na sa ganoon, magamit namin, makapagbigay kami para sa gawain mo, sa ikalalago ng yung ministeryo sa lugar na ito. Lord, bless mo, prosper mo kami. Alam namin, God, na ang lahat ng aming ginagawa ay na nasusumpungan mo, Panginoon. Ano yung mga pangangailangan namin dito, lalo na sa aming mga facility, sa aming building. Mag-raise kami ng pan para sa second floor, mapaayos ito. Alam namin, Panginoon, na nakikita mo yung mga needs na kailangan namin. Salamat po, yung aming mga pamilya, Lord, kung paano mo kami pinagpapala. Ganun din, Panginoon, ang gawain mo. Alam namin na as long as inuuna ka namin sa aming buhay, pagkakaloob mo yung para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, purihin ka, bless mo, maging doon sa mga nagsisik ng job, ng opportunity, ng trabaho. Gusto rin nilang, desire din nilang makapagbigay, ngunit sa panahon ngayon, wala silang kakayanan. Lord, we pray for them na someday, bigyan mo sila ng trabaho, pagkakakitaan. Sa ganoon, Lord, makapagkaroon sila ng time, makakaroon sila ng pagkakataon magbigay para sa gawain mo. Salamat po, purihin ka, tinatas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Welcome sa bawat isa sa atin. Praise God na naririto tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon upang siya ay purihin at hindi tayo nasa ibang lugar. Amen. Praise God sa lahat po ng mga tumayo sa harapan upang mag-lead at i-worship ang ating Panginoon sa call to worship, si Monica Fernandez, scripture reading, si LJ, call to offering, si Pastor Vlad Venus. Speaker natin for today is Pastor Rafi Malang. Salamat po sa kanyang buhay na nagturo sa atin about one body and many parts. Sana po ay marami tayong natutunan sa araw na ito. And also, we'd like to thank ang ating praise and worship team, song leader si Monica Fernandez at ang kanyang backup si Micaela Eviota. Yan, Micaela, tama na. Okay. Okay, ang guitarist natin si Joseph, ang bass naman at keyboardist si Jermaine. Salamat din kay Pastor Vlad na ating drummer for today. And next Sunday naman po, ang mga leader po na tatayo dito ay sa scripture reading natin si Jermaine Taton, call to offering si Jenny Rose Vasquez. Okay, church activities po natin, patuloy nating suportan ng ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Youth Connect, every Saturdays para sa mga boys na youth, 5 p.m. Sa girls, mukhang wala si Ate Lay, so pass muna tayo ngayong araw na ito. And of course, ang ating children's ministry every Saturday at 3 p.m. Maraming salamat kay Charmaine Amador sa walang sawang pagsuporta sa children ministry. Siya po yung nagpapamerienda sa ating mga kids. Next po. Ang ating 35th church anniversary ay gaganapin ngayong 4th week ng November. Sa November 26, ang team natin ay reaching out to the community and beyond. So, sama-sama po tayong mapunta dito sa Sunday at 2 p.m. onwards. Venue natin dito lang po sa ating church building. Speaker natin si Pastor Wilhelm Berhome. At ang kanya-kanya pong dala, pero may mga na-assign na po tayong sa mga women's na magdadala, no, ng food. Pero kung gusto niyo po na mag-share, welcome po ang bawat isa na mag-share po ng food para po masaya tayong lahat. Okay. And then, Zone 2 Women Christmas Fellowship is on December 9 a.m. onwards po. Ang venue natin ay sa J-Hack. Speaker natin is Pastor Jonathan Lakila. Maraming salamat din sa mga umattend kahapon na talaga pong nakaka-bless yung fellowship natin, mga women. So, maraming salamat po. And happy birthday sa mga birthday celebrant. Happy birthday, Tatay Roger Venus.
today is his birthday. So, makigalak tayo kay Tatay Roger. And kay Ate Lay, kay Leisure Galito, wala po siya kasi nag-message siya sa akin kanina, may sakit siya. So, trangkaso. So, pag-pray natin siya, pati yung ate niya. Happy birthday, Leisure. Get well soon. Okay, happy birthday din kay Micaela Viota sa November 17 and November 27 si Alexis Vasquez. So, yun lamang po ang aking announcement at maraming po salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay magsama-sama sa pananalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinakdila sa araw na ito. Tunay nga po na napakabuti nyo at hindi ka po nagkukulang sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na tinanggap namin sa mga nakarang araw. Salamat sa mga pagsubok at sa mga hamon na nalagpasan namin sa tulong at biyaya po ninyo. At sa araw na ito, kami po ay sama-samang dumudulog sa inyo. Nilalapit po namin sa inyo ang aming mga pangangailangan. Sa inyo po salita ay meron kayong pangako na kung kayo po ay kung amin pong uunahin ang inyong kaharian, kung amin pong uunahin ang inyong kalooban, ang lahat ng aming pangangailangan ay inyong ipagkakaloob. Salamat, Panginoon, na sa mga oras na ito, tinatanggap po namin ang mga pagpapalang nilalaan nyo sa bawat sa amin. Tinatanggap po namin ang mga provisions na pinagkakaloob nyo, Panginoon. Tinatanggap po namin ang kalakasang espiritual, kalakasang physical at emotional, Panginoon. At dinudulog din po namin sa inyo, Panginoon, mga kapatid po namin na may dinaramdam sa mga oras na ito. Lord, we pray for Leisure at yung kanyang ate, Panginoon. Sila po ay mayroong trangkaso at amin pong tinataas sila sa inyo. Nawa nga po, gamitin nyo po yung gamot na iniinom nila upang sila po ay tuluyang lumakas muli at tuluyang gumaling. Nawa, Panginoon, ay sa mga oras na ito ay hipuin nyo po ang kanilang mga pangangatawan at ipagkaloob niyo po ang inyong kagalingan. Lord, we continue to pray for Sister Nene Carbinilla. Patuloy po na palakasin niyo po ang kanyang pangangatawan, yung kanyang physical body, at nawa, Panginoon, ay palakasin niyo po ang kanyang spiritual na buhay, Panginoon. At nawa sa sitwasyong ito ng kanyang buhay, lalo siyang maging tapat sa inyo, lalo po siyang mapalapit sa inyo, Panginoon. Dinadalangin din po namin sa inyo ang kanyang asawa na meron din po karamdaman. Nawa nga po ay paalisin niyo po yung cancer sa kanyang katawan, Panginoon. At nawa po ay ipagkaloob niyo po sa kanya ang kalakasan at kagalingan, Panginoon. At higit sa lahat, ang kaligtasan. Nawa, Panginoon, ay iligtas niyo po ang kanyang buong pamilya. Tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga miyembro po ng aming mga pamilya na hindi pa nakakilala sa inyo. Dalayan ko, Panginoon, nawa sa inyong tamang panahon, tamang kaparaanan, sila po ay makakilala sa inyo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Nawa ay sa aming paghihiwa-hiwalay ay ang aming pagpapala na tatanggapin sa inyo ay aming matanggap, Panginoon. Dismiss us with your blessings. And nawa, Panginoon, ay patuloy niyo kaming palakasin, patatagin sa mga pagsubok at mga hamon na aming may encounter sa buong sanlinggong ito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali sa inyo lahat.